kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa buong kapuluan, 4 na minuto makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Hoy, Webes tayo ngayon. Ika-9 ng Nobyembre 2023 sa ulo ng ating mga balita. LPA o sama ng panahon namuo sa silangan ng Mindanao, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao uulanin. 40 Pinoy ligtas nang nakatawid sa Rapa border na ngayon ay nasa Egypt na. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho bahagyang tumaas nitong Setyembre. Senator Amy Marcos mananatiling Duterte loyalist. Speaker Martin Romualdez itinalagang caretaker sa distrito ng yumaong si Congressman Hagedorn. Porslate na agri-products na dineklarang mga frozen seafood nakumpiska ng Bureau of Customs sa Port of Subic. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Sa detalye ng ating mga balita, isang low pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pagpapaulan nito sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon kay Chanel Dominguez ng Pag-asa, huling namataan ng LPA sa layong 125 kilometro kanluran ng Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Maliit ang tsansa nito na maging isang bagyo. Yan po man sinabi ni Dominguez na magdadala ng kalat-kalat na pagulan at thunderstorms ang naturang LPA sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan din sa Socsargen, Palawan, Negros Oriental, Misamis Occidental at Lanao del Norte. Ang katulad na lagyan ng panahon ay mararanasan din sa mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Dulot naman ang shear line at easterlies. Samantala ang northeast monsoon o amihan naman ang siyang makakaapekto sa Batanes at Babuyan Island. Asahan din ang kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa epekto ng easterlies at localized thunderstorms. Magandang umaga Pilipinas. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs nakarating na ng Cairo, Egypt ang 40 Pinoy at mag-asawang Palestinian matapos naligtas na makatawid sa Rafah crossing mula Gaza Strip. Inilahad sa DZRH at sa radyo natin ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na antalang biyahe ng sinasakyang bus ng mga Pinoy dahil sa makapal na hamog. Ayon kay De Vega, nakatakdang umuwi ng bansa sa November 10 ang mga overseas Filipino worker na nakaligtas sa peligro ng gyera sa Gaza Strip. Sa kasalukuyan niya, nasa 71 Pinoy na ang nananatili sa Gaza. 53 naman sa mga ito ang maasang makakatawid din sa Rafah crossing. Samantala, makakaasa naman lang lifetime aid ang mga pamilya ng mga naulila na mga OFW na nadamay sa nagaganap na gyera sa pagitan ng Israeli forces at ng Hamas terror group. Sa panayam pa rin ng DZRH at ng radyo natin, ipiniliwanag ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Nakasa dito sa batas ng bansang Israel. Bukod sa pagpapatupad ng batas, prioridad ng Israel ang mga Pilipino na gustong makalabas din ng Gaza. Samantala, ligtas na ngang nakarating ng Cairo ang 40 Pinoy mula sa Gaza, nag-iintay na lamang na makauwi ng bansa. DZRH, ito si Raymond Advaz. Tuloy. 8 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Ayon yan sa batas ng Israel para sa mga biktima ng terorista. Kasama yon, patunay yan na mataas tingin sa atin. Opo. Pati na rin yung ginawa ng ating ng Israeli ambassador na pumunta pa sa Buron. Itong pagbibigay ng priority sa atin sa paglikas ng Gaza na kasi libo-libong gustong lumabas. Opo. So, sinusubukan nila
early as possible na masama mga Pilipino. Samantala, lumobo naman sa 2.26 million na mga Pilipino ang walang trabaho noong Setyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 4.5% na unemployment rate, ang ikalawang sunod na buwang pagtaas. Bahagya itong namaga mula sa 4.4% na jobless rate o 2.21 million na mga unemployed nitong Agosto. Sinabi naman ng National Statistician na si Dennis Mapa na bunsod ito ng kawalan ng available na trabaho at masamang panahon. Bumaba rin naman ang bilang ng mga may edad 15 pataas na aktibong naghahanap ng trabaho sa nasabing buwan. Siyam na inmates sa Manila Police District Station 1 sa Tondo, Manila ang tumakas, ngunit 7 sa mga ito muling naaresto sa ginawang follow-up operation ng pulisya. Sa report ng NCRPO, ang jailbreak ay naganap na kung 1:30 na madaling araw kahapon. Sinira ng mga ito ang rehas na bakal sa gilid na bahagi ng jail facility. Kabilang sa mga tumakas na Giancarlo Rayala, Arnold Daulino, Jefferson Bunso Tumbaga, MJ Tuason, Master Cedric Sudjakal Velasco. Kaya din itong si John Joseph Laguna, Jericho Andal, Alberi Calayas at Silmar Adriano pawang naharap sa kasong robbery, illegal drugs at illegal possession of firearms. Sa siyam na tumakas na ibalik na ng pitaan sina Ulino, Tuason, Andal, Calayas, Rayala at Adriano o Adrinao, habang tinutugis naman ang dalawa pa nilang kasamahan. Agad namang sinibak ni MPD Director Colonel Arnold Tomas Ibay ang lahat ng mga nakatalagang pulis sa Station 1 kabilang ang Station Commander na si Lieutenant Colonel Roberto Mupas habang nagpapatuloy pang sinasagawang investigasyon. Tropa ng militar at umano'y mga teroristang NPA nagkasagupa sa lungsod ng Himamaylan sa Negros Occidental. Detalye ng balita mula kay RH46 Rex Cantong. Mahinga Rex. Nagkasagupa ang mga miyembro ng 94th Infantry Battalion ng Philippine Army at umano'y NPA sa Sitio Pisok, Barangay Buena Vista, lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Ayon kay Lieutenant Mark Christian Maligmat ng 94th IB Philippine Army Unit, nakatanggap ito ng informasyon na mayroong umano'y extortion sa bukiring bahagi ng Barangay Buenavista sa nasabing lugar. Dagdag pa ni Maligmat, kaagad na nagsagawa ng combat operations ang tropa ng militar kung saan nangyari ang nasabing enkwentro laban sa 12 mga armadong kalalakihan. Dagdag o dalawa pang mga miyembro ng umano'y NPA ang sumuko sa tropa ng militar at na-recover ang 3 M16 Armalite rifle, isang M14 rifle, isang Garand rifle, 3 magazines ng M16, 12 short magazines ng M14, 3 bandolier, 2 backpacks, isang generator at mga subversibong dokumento. Mula sa Akson Radyo Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Damong salamat Rex. Samantala, lalaki pinagbabaril patay ng hindi pa kilalang mga suspect na diskubring may syabong dala sa Calbayog City. Detalye na balita mula kay RH32 Jimmy Angay-Angay. Maupay nga agad Jimmy. Isang lalaki binaril patay at na-discovering may shabu sa kanyang katawan sa syudad ng Calbayog. Kilala ng PNP ang biktima, si Asarten Nalazon, 20 anyos, residente ng Porok 1, Barangay Rawis, Calbayog City. Nangyaring insidente sa Porok 5 sa West Awang, Calbayog City. Di naman nakilala ang mga suspect na gumawa ng krimen. Sa investigasyon ng PNP, pinatay ang street lights muna ng mga suspect at sabay ng pagbabaril ng biktima. Tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagresponde agad naman ang mga kapulisan at Scene of Crime Operative SOCO na may na-discovery na may isang malaking pakete ng shabu at isang maliit na pakete ng shabu sa katawan ng biktima, kasama ng 7,100 piso na papel de bangko, 5 100 pesos, isang 200 pesos, 2 20 pesos, isang 20 piso na coin at isang 5 piso na coin, kasama na ang isang VIP at relo. Sa kasalukuyan,
Iniimbestigahan ng kapulisan kung sino ang gumawa ng krimen. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa bagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat Jimmy. Samantala, Municipal Most Wanted Person naman sa bayan ng isang bayan sa Catanduanes. Arestado sa Bulacan. Detalye mula kay Ray Boton Jr. mula sa Action Radio natin Biraka. Ray, Diyos marahing aga. Yes, Ray. Nawawala si Ray. 14 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Balik tayo sa mga balita. Napigilan naman ng Bureau of Customs ang pagpasok ng mga sariwang gulay na tinangkang ipuslit sa bansa sa pamamagitan ng Port of Subic. Lulan ang mga misdeclared na mga agricultural products ng 15 40-footer container ban. Idineklarang naglalaman ng processed seafoods, kabilang daw ang lobster balls at surimi crab. Ngunit ang isa ilalim sa physical examination na tuklasan ang laman pala ng mga container ban ay mga sariwang gulay tulad ng kamatis, carrots at broccoli. Dahil dito kaagad nag-issue ang Port of Subic ng 8 pre-lodgement control order at 2 alert orders laban sa nasabing shipment. Ang mga nakumpiskang puslit na agricultural products ay isa sa ilalim sa seizure and forfeiture proceedings dalaman sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Administrative Order ng Department of Agriculture. Pinuri naman ni Customs Commissioner Benvenido Rubio ang mga tuhan ng Port of Subic sa kanilang masigasig na pagbabantay sa border ng bansa laban sa mga potensyal na mapanganib na produktong agrikultural. Ayon pa kay Rubio, hindi dumaan sa pagsusuri ang mga produktong tinangkang ipuslit kaya maaaring meron itong dalang panganib sa kalusugan. May mabibili na muli na 25 pesos per kilo na bigas sa Bigasang Bayan ng Food Terminal Market sa Negros Occidental. Ayon kay Pedro Limpangog, Pangulo ng Federation of Irrigators Association of Central Negros, Bago River Irrigation System, target nilang bentahan ng murang bigas ang 470 priority consumers. Kabilang dito ang mga senior citizen, mga indigent, mga person with disabilities na pwedeng makabili ng hanggang 5 kilo. Galing ang ibinebentang murang bigas sa ani ng mga magsasakang miyembro ng grupo sa Bago City, Valladolid, Pulo Pandan, San Enrique at La Carlota. Damong salamat, Gid. Samantala, hindi matutuloy ang special election sa 3 distrito ng Negros Oriental sa December 9. Kinansila ng COMELEC ang eleksyon na layon sanang humanap ng kapalit ni dating Representative Arnie Tevez Jr. na sinibak ng Kamara. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, kasunod dito ng rekomendasyon ng Law Department ng poll body at nang ipinasang resolusyon ng Kamara na ipagpapaliban muna o para sa pagpapaliban ng halalan. Sa House Resolution 154, idinahilan dito ang posibleng negatibong impact ng eleksyon sa peace and order sa lugar, pending disqualification cases laban sa mga nanalo sa barangay at SK elections at ang pagkwestiyon naman ni Congressman Tevez sa Korte Suprema kaugnay ng pagsibak sa kanya sa Kamara. Itinalaga ng Kongreso si Speaker Martin Romualdez bilang legislative caretaker ng 3rd District ng Palawan makaraang mabakante ito kasunod naman ng pagpanaw ni Congressman Edward Hagedorn noong October 3. Si Zamboanga Sibugay 1st District Representative Wilter Palma ang nagmosyon sa plenary session para italaga si Speaker Romualdez na caretaker ng Palawan. Bukod dito mananatili rin legislative caretaker ng 3rd District ng Negros Oriental si Romualdez makaraang kansilahin ng COMELEC ang Anbank o COMELEC Anbank ang special election sa lalawigan para sa napunan ang binakanting posisyon ni Congressman Arnie Tevez Jr. Ilan nga sa mga tinukoy na dahilan kaya't hindi matutuloy ang special elections sa Negros ay ang banta sa seguridad, pending disqualification cases laban sa mga nanalong kandidato sa katatapos na barangay at SK elections. At ang pagkwestiyon naman ni Congressman Tevez sa Korte Suprema kaugnay ng pagkakasibak sa kanya bilang miyembro ng Kamara. Most wanted person sa isang bayan ng Catanduanes, arestado sa Bulacan. Balikan natin si Ray Boton Jr. sa detalye. Ray? Ala talaga si Ray.
Arestado ang kinukonsiderang Municipal Most Wanted Person ng PNP San Andres sa lalawigan ng Catanduanes sa Barangay Ulingao sa Rafael, Bulacan. Ayon sa PNP San Andres, naaresto ang 39 anyos na construction worker at residente ng Barangay Timbaan, San Andres, Catanduanes sa pamamagitan ng isang warrant of arrest na inisyu ni Acting Presiding Judge 42, Birac, Catanduanes, Honorable Richie Reyes Regala, na may petsang Agosto 24, 2023 sa kasong 2 counts na violation ng sexual assault in relation to Section 5B ng RA 7610 na may piyansang 200,000 piso kada isa, kabuang piyansang 400,000 pesos, habang isang kaso pa ang kinakarap nito na attempted rape na may piyansang 200,000 pesos. Kasalukuyang nasa piitan ito ng San Rafael Municipal Police Station at nakatakdang dalhin sa Catanduanes anumang araw ngayong linggo. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Boton Jr., tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo. Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:20 na ang oras sa buong Kapuluan. Oy, mga mamis, pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kasi gaganda naman ang panahon, pero wag lang daw towards the afternoon, ano ha? Kunot no kabalagay kapag makapit, madikit at malupit ang mancha. All in it is Pride. At mapahirapan ang self sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and Sebumon cotton. Gawa po ito ng ACS. Aba, may international cruise ship na bumisita sa Maripipi, Biliran. Detalye ng balita mula sa 103.9 Radyo Natin Abal, mula kay Jericho Rom. Jericho, good morning. Magandang umaga, Pilipinas! Habang karamihan sa local government units sa probinsya sa Biliran ay abala sa mga iba't ibang gawain noong All Souls Day, ang island town ng Maripipi, Biliran ay abala sa pagtanggap ng dayuhang panauhin na nakasakay sa cruise ship Coral Adventurer. Ayon sa Department of Tourism in Eastern Visayas, 80 dayuhang bisita mula Australia ang dumating noong Huwebes ng umaga, Nobyembre 2, taong kasalukuyan sa bayan na kilala sa paggawa ng daba. Ang mga panauhin ay sinalubong ng isang mainit at taus-pusong ginalutan festival bago sila bumisita sa mga komunidad. Sa kanilang pagbisita sa mga komunidad, ang mga bisita ay nagkaroon ng pagkakataon upang ganap na matikman at makita ang iba't ibang tradisyonal na mga likha gaya ng puso, walis, pagtikim sa tuba, nito handicrafts at ang pinakaimportante ay ipakita sa kanila ang paglikha ng daba. Hindi lang ito ang huling pagkakataong bibisita ang isang cruise ship sa Maripipi, Biliran dahil inanunsyo noong Setyembre na isa pang cruise ship ang naka-schedule para sa susunod na taon. Ang pangalawang cruise ship na ito ay kabilang sa parehong cruise ship line na pagmamayari ng MV Coral Adventurer. At yan ang report mula sa radyo natin 103.9. Ako si Jerry Kurum, kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jericho. Samantala, DTI Bicol inaasahang magiging mahigpit sa pagmamonitor sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin na may kinalaman sa holiday season. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Detalye na balita mula sa 104.9 Radyo Natin TV mula kay Ron Girinya Liagas. Ron? Magandang umaga, makikita umano sa mga susunod na araw ang pag-iigpit sa monitoring ng mga presyo ng bilihin na sinimulang isagawa ngayon ng Department of Trade and Industry Bicol sa rehiyon, partikular sa mga produkto kung saan ang mga bilihing may kinalaman sa panahong ito ng paparating na Kapaskuhan at Bagong Taon na ayon sa pinalabas sa media ng DTI Bicol Consumer Protection Division. Kanilang maigpit na babantayan ang pagtaas presyo sa mga bilihing ngayong holiday season tulad ng mga Christmas decor, Christmas lights, mga pagkain tulad ng karne na inaasahang tataas nga sa mga susunod na araw kaugnay ng production cost at iba pang katulad nito. Una nang pinalabas ng DTI ang kanilang pagtitiyak na hindi lahat ng produkto ay papasok sa taas presyo base na rin sa kanilang magiging monitoring kung saan ang DTI umano ay inaasahang maglalabas ng suggested retail prices o SRP hinggil sa mga naturang produkto. Sa ngayon, paalala ng DTI na maging mapanuri sa pagbili, partikular ang mga electrical decors na siguruhing may Philippine Standard Mark ito na ICC. Samantala sa presyo ng karne sa ngayon sa Bicol, nananatili sa 260 pesos, sa karne ng baboy 190 to 200 pesos o depende sa brand naman ang manok. Para sa Radyo Natin Nationwide, Ron Girinya Liagas ng 104.9 Radyo Natin TV Albay,
kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Ron. Samantala, ramdam na ang pagtaas ng presyo ng ilang rekado na ginagamit sa handaan para sa Noche Buena, katulad ng sibuyas. 46 na araw na lamang bago magpasko. Kabilis nga naman ang panahon, Inumpirma ng Department of Agriculture sa huli nitong monitoring na tumaas na ng 30 pesos ang kada kilo ng retail price ng sibuyas. Lumabot na ngayon ng 220 pesos per kilo sa ilang pamilyan sa Metro Manila kumpara sa presyo nito noong nakaraang linggo. Ayon pa rin sa DA, ang presyo ng lokal na pulang sibuyas ay nasa 220 pesos per kilo. Ang imported na pulang sibuyas ay nasa pagitan ng 125 hanggang 140 pesos per kilo. Ang lokal na puting sibuyas naman ay nasa pagitan ng 100 hanggang 160 bawat kilo. At ang imported na puting sibuyas ay nasa pagitan ng 80 hanggang 200 piso lamang. Matatandaan na noong December 2022, umabot ang retail price ng sibuyas ng 720 pesos per kilo, malaginto. Sa gitna ng manipulasyon at hoarding habang tumaas naman ang demand dahil nga sa holiday season. Alam ho ninyo, pag bumili ho kayo ng lokal na sibuyas, mas malasa ho yan. So, konti lamang ho ang kinakailangan nyo gamitin, malasa na. Samantalang yung imported, maniwala ho kayo. 3 kilo na yata yun sinasawag mo sa salad Wala pa rin lasa. Tangkilikin ang ani ng ating mga magsasaka. Masantos siya kabasan ni Chiki Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Lalong-lalo na sa mga suki natin sa Asinggan. May buntag sa mating paminaw natin sa Sugbo, iginit naman ni Senator Bongo ang kanyang commitment na suportahan ng mga freelance workers sa bansa habang itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa nangungunang Global Remote Work Hub. Si Senator Go ay membro ng Senate Committee on Labor at isa sa mga local vocal advocate para sa mga karapatan at kapakanan ng mga freelance worker. Katunayan, patuloy na isinusulong ni Senator Go ang mga patakarang sumusuporta sa pagpapalago ng remote work at freelancing sa bansa bilang behikulo ng mas maraming economic opportunities para sa mga Pinoy. Dahil dito, inihain din ng Senador ang Senate Bill 2107 o ang Freelance Workers Protection Act. Ang panukalang batas ay dinisenyo upang magtatag ng mga pananggalang at mga insentibo para sa pagkilala sa kanilang karapatan at pagtiyak na patas na kabayaran sa kanilang serbisyo. Oy mga misis, paalala natin muli. Kapag amoy araw si Bonso pag-uwi galing ng eskwela, posibleng niyan ay tagtad ng germ sa katawan. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. 26 makalipas ang alas 4 ng umaga. Baha naman sa Iligan City, humupa na Merila Bridge na na-wash out, mabilis na inaayos. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kayang Angel. Humupa na ang baha sa Iligan City kung saan naranasan ang rumagasang tubig baha kamakalawa ng gabi sa national highways ng barangays Maayahay, Ubaldulaya, Abuno at Tubod. Karamihan sa mga residente ay hindi makapaniwala sa first time umano nilang naranasang mabilis sa pagtaas ng tubig baha. May mga barangays na hanggang dibdib ang lalim at maraming sasakyan ang lumutang at mga kabahayang pinasok ng tubig baha. Sa impormasyon mula sa Iligan City DRRMO, matapos manong maranasan ang malakas na ulan dulot ng easterlies at localized thunderstorms, nag-overflow ang Tubod Bridge 2, dahilan na mas lalong rumagas ang tubig baha sa community nang tuluyan pang bumigay ang inaayos pang Merila Bridge. Agarang ipinasuspende ni Mayor Frederick Siao ang klase sa mga apektadong barangays kahapon at sa panguna ng mga barangay officials, nagpapatuloy ang paglilinis ng lahat ng mga debris at putik na inanod mula sa kabundukan. Ongoing na rin ang mabilisang pagsasaayos sa Merila Bridge na nasira noon pang 2022 dahil din sa baha. Katuwang ng LGU Iligan ang Coast Guard personnel, BDRRMO, CDRRMO at iba pang sangay ng LGU Iligan sa paglinis ngayon ng mga debris at mga putik sa kalsada.
Mula sa kaunanahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras para sa mga taga-Bagak Bataan. 29 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Dumating na sa Pilipinas si Timor-Leste President Jose Ramos Horta para sa kanyang state visit. Sinalubong si Horta ni Ambassador to Timor-Leste Belinda Ante at Manila Airport International o Manila International Airport Authority General Manager Manuel Gonzalez sa NAIA. Kasando ang bilateral meeting ni Horta sa Pangulong Bongbong Marcos bukas. Inaasahang matatalakay sa pulong ang kooperasyon ng dalawang bansa sa technical, political, educational at economic partnerships kasama ang mga kalihim ng Department of Foreign Affairs, Department of Trade and Industry, Department of Justice, DOST at Department of Social Welfare and Development. Farm Trade Fair 2023 binuksan naman sa publiko sa Freeport area ng Bataan. Ito po sa Maribeles, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Binuksan na sa publiko ang Pub Trade Fair 2023 sa Freeport area of Bataan. Sa bayan ito ng Maribeles, Bataan kung saan iba't ibang items ng pagkain ang maaring mabili ng mga bibisita o magpupunta dito. Pinasimulan ito sa pamamagitan ng ribbon cutting at dance competition. Ang kasiyahan sa official opening program nito na niluhuan ito ng mga estudyante mula sa elementarya ng BEPS, IPAG, Sisiman at Balon Anito. Ang Pub Trade Fair ay may temang Pub Fair 2023 where happiness, passion, and play unite. Dinaluhan ito ni na Authority of the Freeport Area of Bataan Administrator Muhammad Hussein Pangandaman at ama ng bayan at mga kinatawan ng pamahalang palalawigan ng Bataan ang opisyal na inauguration nito. Layunin na nasabing aktibidad na ipakilala ang mga produktong gawa ng mga Bataenyo at mga locator sa Freeport area of Bataan at upang mabigyan ng kasiyahan sa mga pupunta sa nasabing trade fair. Kinakapalooban ang trade fair ng iba't ibang aktibidad na magtatagal ito hanggang December 2023. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kubilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Mayaba-aba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Maraming salamat, Danny. 64 na po ng barangay ng Gimba, manunumpa naman ngayong araw para sa opisyal na pag-upo sa kanilang panunungkulan. Detalye mula kay G. Herrera mula sa 105.3 Radyo Natin Gimba. G, good morning. Samantala, 64 na punong barangay sa Gimba manunumpa na sa Huwebes para sa opisyal na pag-upo sa kanilang panunungkulan. Ma'am G, wala ba tong mga may kinalaman sa droga? Hindi masabit, ha? Oo. Mula 105.3 Radyo Natin Gimba, nagbabalita sa atin si G. Herrera. Ma'am G. Yes, magandang umaga, Miss Jessica at Sir Angelo. Opisyal nang uupo sa panunungkulan ang 64 na nanalong punong barangay dito sa Gimba, sa Nueva Ecija, ang kasama ang mga nanalong sangguniang barangay at sangguniang kabataan matapos ang kanilang mass oath-taking bukas, araw ng Huwebes. Ang panunumpa sa katungkulan ay pamumunuan ni Municipal Mayor Jesolito Doc Lito Galapon. Nakasaad sa panunumpa na kanilang tutok din ng buong husay at katapatan ng kanilang tungkulin at babalikatin ang pananagutan ng walang anumang pasubali. Sa 64 na punong barangay na uupo, 36 dito ang bago. Karamihan ay nasa oposisyon, habang 28 ang incumbent o mga dating kapitan. May mga last-termer na kapitan na pinatakbo ang kanilang misis pero hindi pinalad. At meron din 8 na dating kapitan na tumakbong kagawad, 3 dito ang nanalo at 5 ang nalaglag. Ibig sabihin, Sir Angelo at Miss Cheska, ang mga bagong uupong barangay at SK officials ay aasahan ng kanilang constituents na magseserbisyo at hindi lamang sweldo o honorarium ang kanilang hinahangad. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, G. Samantala,
Kinasuhan naman ng GRAP si Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. sa Ombudsman. Kaugnay ito ng umano'y irregularidad sa halos 612 million pesos na flood control project na ini-award ng DPWH Central Luzon. Nagugat ang kaso kay Barangay Santo Cristo Chair Terence Napau, Pangulo rin ng Liga ng mga Barangay sa Mexico, Pampanga. Damay sa kasong kriminal ang 5 kamag-anak ni Gonzales at 4 opisyal ng DPWH Region 3 dahil sa manoy paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at possession of prohibited interests of a public officer. Tinukoy sa reklamo ang 3 civil works contract para sa flood management program sa bayan ng Mexico, Bacolor at San Fernando City sa ilalim ng AD Gonzales Jr. Construction and Trading na ang nagpapatakbo ay pamilya ni Congressman Aurelio Dong Gonzales Jr. Ang tibay ng muka. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Mag-showbiz nga muna tayo. Aba, ito si Morley Alinio may report na nagsasabing ito daw si Christian Bubbles, suportado ang male-to-male relationship. Good morning, Morley. Gising na ang showbiz, trampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Ayon kay Christian Bubbles, wala siyang nakikitang masamang dahilan para kondinahin ang relasyong lalaki sa lalaki o babae sa babae. Ayon sa naturang binata, walang mukha, walang kulay ang tunay na pagmamahal. Wala raw sukatan ng gender kapag naramdaman mo ang tunay na pag-ibig. Dahil ang tunay na pag-ibig ay walang level-level. Hindi bading si Christian Bubbles, pero naniniwala siya kapag mahal mo ang isang tao, kay lalaki to o babae ito, bading man ito o lesbian ito, ituloy mo lang dahil ang kaligayahan daw ay hindi nababayaran, hindi napapantayan. Yan ang ating DZRH Showbiz Satis News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Magandang umaga, Pilipinas! Sorry ha, Bubbles ba na pronunciation? Wala ko ba? Hindi naman kasi kilala eh. Nagpapakilala pa lang eh. Samantala, para ho sa mga may lakad, huwag niyong kalimutan ha, may 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon pa ninyong gamitin, hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Abayan o yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Inangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng pabahay ng pawang mga biktima ng Super Typhoon Yolanda na tumama sa Tacloban City 10 taon ang nakakalipas. Ayon kay Romualdez, ang distribusyon ng titulo ng lupa sa mga pamilyang nawala ng bahay ay isang mahalagang hakbang at sumisimbolo ng pag-asa. Natupad na pangarap ng bawat residente na magkaroon ng tunay na tahanan na masasabing kanilang pag-aari matapos masalanta ng Bagyong Yolanda ang kanilang lugar. Samantala, hinimok din ng House Speaker ang kanyang mga kababayan na gunitain ang katatagan, pagkakaisa at pag-asa na naging sandigan ng kanilang pagbangon. Inilala rin ni Romualdez kung paano siya naging saksi sa pighati ng komunidad sa pagtama ng dilubyo o ang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng Visayas Region at ang kanyang panunungkulan noon bilang kinatuwa ng Leyte sa Kongreso. Senator Francis Tolentino kinilala sa pagtulong noon sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpa sa RH28. Raymond. Pinasalamatan hindi lang ng mga opisyal ng lungsod ng Tacloban kundi mismong si Pangulong Bongbong Marcos si Senador Francis Tolentino dahil sa ginawang pagtulong noon sa mga biktima ng Bagyong Yolanda.
Ito ay sa ika-10 taon ng paggunita sa mapinsalang bagyong Yolanda sa Tacloban. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, isinugal ni Tolentino ang kanyang kaligtasan makarating lang noon sa Tacloban. Sinabi ni Romualdez na malaking tulong sa mga biktima ng Yolanda ang mga dinala nitong mga heavy equipment mula sa Metro Manila. Todo pasalamat din sa Senador si Mayor Alfred Romualdez dahil kahit hindi sakop ng Metro Manila Development Authority o MMDA na kanyang pinamumunuan noon ng Tacloban, ay hindi ito nagdalawang isip na sila ay tulungan. Special mention din si Tolentino ng si Pangulong Bongbong Marcos nang nagsalita sa harap ng mga survivors ng bagyong Yolanda. Ang mga unang heavy equipment na nakarating sa Tacloban noong 2013 ay galing sa MMDA na pinamumunuan noon ni Senador Francis Tolentino. Narito ang Pangulo. Andito rin ngayon Senator Francis Tolentino, kailangan po natin batiin dahil MMDA siya, Metro Manila Development Authority, napakalayo po, he was far away. But the first heavy equipment that arrived in Tacloban was the MMDA heavy equipment. Nauna pa sila sa lahat ng ibang government agencies. Kaya't karapat-dapat na nandito siya, nakasama natin na tumutulong dito. CRH, ito si Raymond Dadvaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ayun, 40 minutos na makalipas ang alas 4 na umaga. Ayusin yung edit, ha? Samantala, hanap buhay nga muna tayo. Ano ba naman kayo? Kanina pa yan, oh. Ganda Umaga, Pilipinas. Sige, magpapasko. Alalahanin ho ninyo, marami ho sa ating mga kababayan nangangailangan. Nagpaalala naman ang DSWD sa publiko na bawal magpalimo sa mga pulubi sa mga lansangan. Detalye ng balita mula kay Let Narciso Arish-14. Let, good morning. May paalala ang Department of Social Welfare and Development sa publiko sa dumarami na namang palaboy sa mga kalsada ngayong papalapit ang Pasko. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DSWD Undersecretary Edo Punay na may umiiral na batas laban sa pamimigay ng limos o ang anti-mendicancy law. Ayon kay Punay, kung gusto talagang tumulong sa mga pulubi o namamalimos, pagkain ang ibigay at huwag pera. Kaugnay nito'y nagpapatuloy niya ang programa ng DSWD na Oplan Pag-abot o pagtulong sa mga pamilya o individual na walang tirahan. Binanggit ng opisyal na sa pinakahuling datos ay nakapag-profile na sila ng higit 1,000 naninirahan sa kalsada. Mula sa bilang na ito, higit 600 ang naialis na sa mga kalye. Karamihan sa kanila ay napauwi sa mga probinsya at nabigyan ng tulong pinansyal para makapagsimula ng hanap buhay. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maganda Umaga, Pilipinas! 41 makalipas ang alas 4 na umaga, tuloy tayo sa mga balita. Ikinalugod naman ni House Appropriations Committee Chair at ako Bicol Party List Representative Saldi Co ang ulat na nagkasundo ang mga senador na alisin na ang confidential at intelligence fund ng mga civilian agency. Naniniwala si Co na ang pagsang-ayon ng mga senador na alisin ang CIM sa mga civilian agency ay magpapabili sa pag-aproba ng pambansang pondo para sa susunod na taon sa isasagawang bicameral conference committee meeting. Matatandaan ay nilipat ng Kamara ang confidential fund ng mga civilian office kasama ang Office of the Vice President at Department of Education sa mga ahensyang tumutugon sa national security at pagbibigay ng proteksyon sa interes ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon naman kay Deputy Majority Leader at Quezon City 3rd District Representative Franz Pumaren, ang desisyon ng mga senador ay sang-ayon sa saloobin ng publiko bate na rin sa pinakahuling Octa Research Survey. Alas 4:42 ang oras sa buong kapuluan, itinanggi ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe na ang 2028 national elections ang dahilan ng anyay reshuffle sa Kamara. Pinatutungkulan ni Dalipe ang pagsibak kina Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab bilang Deputy Speakers. Sinabi ni Dalipe na inilis sa pwesto ang dalawa dahil sa hindi nila pagsuporta sa mahalagang House Resolution number 1414.
Ang nasabing resolusyon ay paraan umano ng Kamara para ipagtanggol ang kapulungan sa mga pag-atake ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi pa ni Delipe, inaasahan ng lahat na may pwesto sa Kamara na protektahan ang institusyon dahil kasama ito sa kanilang responsibilidad. Samantala, kahit siya na lamang daw po ang natitira, naninindigan naman si Senator Amy Marcos na susuportahan pa rin niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ng senador na gaya ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nananatili siyang tapat para sa mga tunay na kaibigan at hindi ito bula lamang ng kanyang bibig. Idiniin ni Senator Amy na patuloy siyang maninindigan para sa dating Pangulong Duterte sa hirap at sa mas mahirap, sa mabibilang na ligaya at sangkatutak na dusa. Ang isang anak niya na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod ay hindi kailanman tatahimik sa mga pagtataksil at pambabasto sa mga taong gumalang sa kanyang ama. Ayon pa kay Senator Amy, senyales ng tunay na pagkakaibigan ng desisyon ni Mayor Digong na pahintulutang mahimlay si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Kaibigan anyan niya si dating Pangulong Duterte at BP Inday Sara Duterte sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ang kapayapaan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamaan at na nagpapalaganap ng katiwalian, gutom at katraidoran. Balalim nun ha. Binanggit pa ng mababatas na siya ang kauna-unahan at nag-iisang gobernador na sumuporta noon kay Pangulong Digong noong kumakandidato pa sa 2016 presidential elections. Noong 2015, ako yung una at kaisa-isang gobernador na sumuporta kay Presidente Duterte. Nakikita ko sa kanya ang aking ama, matapat na kaibigan, matapat sa bansa. Ano raw ang sikreto ng mga Marcos na sa haba ng panahon, meron pa rin kaming mga loyalista na handang ipaglaban kami. May loyalista kami kasi kami loyalista. Ako, gaya ng ama ko, ay matapat at naninindigan para sa mga tunay na kaibigan, sa hirap at sa mas mahirap, sa mabibilang na ligaya at sangkatutak na pagdurusa. Pero sa Kongreso, yung mga mambabatas nagsimula ng lumipat sa lakas CMD. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rigunan, RH12. Manang Milky. Umakyat na sa 77 ang mga miyembro ng Lakas CMD sa Kamara. Pinangunahan ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. ang pinakabagong nanumpa kay House Speaker Martin Romualdez, presidente ng Lakas CMD. Si Gonzales ay nagbitiw sa PDP laban matapos pangalanan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na muna sa likod ng pag-atake at paninira sa Kamara. Bukod kay Gonzales, sa mga bagong nanumpa sa Lakas CMD ay sina Carmelo Lasatin II ng Pampanga at Saldi Villa ng Siquijor, nakapwa taga PDP laban. Noong Lunes naman nanumpa si Nueva Ecija Representative Micaela Swansing mula sa pagiging miyembro ng Nationalista Party. Inaasahan na marami pang mambabatas ang lilipat sa Lakas CMD, kasabay ng pagbabago sa komposisyon ng mga opisyal sa Kamara. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Si Kasendo ng grupong Samahan ng Industriya at Agrikultura kasama na natin. Ang sinasabi niya isa sa dahilan kung bakit talagang bumagsak ang presyo tumaas ang presyo ho ng gulay. Ano ba tayo? Ng palay. Ayan, o ng bigas. Dahil sa meron pong pamimeste na naman, itong tinatawag na stem borer. Kasendo, magandang umaga po sa inyo. Angel, magandang umaga. Gaano kalawak yung naapektuhan ng stem borer diyan sa may Isabela? Yung last month nakita natin na talagang bagsak yung harvest. And yung mga area rin dito sa eastern part of Pangasinan, may ganun din sa insidente dahil sa yung continuous na hindi umulan tapos biglang umulan. Doon yung mga stem borer from ground umakyat dun sa mismong palay.
Tapos, yun nga, sinipsip. Kaya, nabawasan yung harvest. Yun lang nakita natin. Pero di ba natin ang nakokontrol natin ang stem borer, Kasendo? Yes. Yung kasi, itong biglaan, kasi yung standing crop, nakita naman natin yung maganda. Diba? Pero nung pansin natin na itong umakyat na dun sa palay, hindi natin nagapan. So, yun ang nakita natin yung pagbaba ng harvest. Mga 15% yung yung laki ha? Dun sa harvest, malaki ang nawalaan. Kaya yung sa Isabela, most of the wheeler, bumaba rin sa Pangasinan and Nueva Ecija para umangkat. Yun lang. Kaya, lalong tumas yung presyo. Oo. Pero ano bang ginagawa nitong stem borer? Ito nag-hibernate lang ba to? Tsaka mabuti nga Isabela lang naapektuhan, ano ha? So paano ba ito? Nawawala lang siya? Hindi ba to totally na-eradicate basta-basta, Kasendo? May naman may pwedeng pesticide naman gamit. Okay. Yun lang mostly na ini-spray, no? Yun lang, hindi naagapan. Hindi naagapan. Hindi naagapan. So, yun lang nakita natin. Yung sa eastern part ng Pangasinan, may area rin na gano'n. So, yung ani na expected na 120 bugs, bumagsak ng almost 70 to 80 bugs. Okay. So, kung 15% ang nawala sa Isabela, kinuha nila sa Nueva Ecija at saka Nueva Vizcaya, Pangasinan, gano'ng kalaki ang nawala sa production nitong mga area na ito? Ganon din, 15%? Ano natin, around mga 200,000 metric tons, more or less ang total, no? Dito sa area na nawala. So, expect natin lower than, kasi inaano natin na aabot tayo ng 20 million metric tons Sa ngayon na hindi natin nakita na aabot na tayo sa 20 million metric tons. Teka muna, baka naman gamitin na naman kasing justification yan para mag-import Yun ang inaalala natin dito, Kasendo ano naman, yung importation di naman buminto, no? Tuloy-tuloy na pumasok. Yung sa apektado naman, yung harvest itong cropping, aabot pa naman ng February. Yung stock natin. Stock natin. So, wala naman masyadong problema. Pero yun lang, nabawasan yung total target natin. Yun lang nakita natin. Okay, sige. Kasendo, maraming salamat ha. Thank you. Thank you for joining us. Magandang umaga po. Yan, thank you. Maraming salamat. Si Ginoong Rosendo So ng grupong Sinag. Magandang umaga, Pilipinas! Si Alex Gonzaga daw po, emosyonal. Nagpasalamat sa lahat ng mga nakisimpatya naman sa kanyang pinagdadaanan. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Madamdamin ang ipinost ni Alex Gonzaga sa kanyang Instagram account kahapon pagkatapos lumabas ang interview niya sa YouTube channel ng kanyang ate na si Tony Gonzaga. Nagpapasalamat siya sa mga nanay at sa iba pa mga netizens na nagpaabot ng inspiring messages sa kanya. Marami ang nakarelate sa kanyang pinagdaanan na hindi rin nagkaanak ng matagal na panahon, naghintay ng mahabang panahon bago biniyayaan ng anak. Bahagi ng kanyang Instagram post, ang sabi ni Alex, share
sharing one's motherhood journey is never easy because it brings back all the pain and feeling of loss. But I have received so many messages from aspiring mothers who know exactly how I feel and whose longing I share. Maraming salamat sa inyo. Thank you for making me feel that I am never alone, that beyond the love and support of my family, I have your kind words to give me comfort and strength. End of quote. Lalong naging malapit sa Panginoon si Alex at hindi siya napanghinaan ng loob. Naniniwala siyang darating ang araw na ibibigay sa kanya ng Panginoon ang matagal ng hiling nilang mag-asawa. Nagpapasalamat siya sa kanyang asawang si Mikey Morada na kaakibat niya sa mga pinagdadaanan niya. Marami ang pumupuri sa magandang samahan nilang mag-asawa. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. At sa mga nag-aabang, eto na ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. 2,000 ba? 3,000? 2,000 ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan. Hindi ho yan hinahabol ng kalabaw. Hindi ho hinahabol ng aso. Yan po ay pinagbabangga. Parang mga politiko lang, ano ha? Pinagbabangga ng mga may mga interes. Ang inyo pong sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line. Gamit po naman ang inyong mga mobile number. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, nagpapasalamat po itong ating mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon, lalong-lalo ng mga magniniyog kay Dr. Helen Tan dito po sa mga planting materials na kanyang dinala galing Davao para po maitanim ang kakao sa ilalim ng kanilang mga nyugan. Kaya ngayon sila po ay meron ng sariling chocolate brand, yung Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935 tsaka sa tangerinechocolate.ph. Ang gagawin ho ninyo para ma-check ho yung mga available na variants ay i-check po sa tangerinechocolate.ph. Yung pong mga raw materials na ginamit po dyan sa mahigit 10 variants na yan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang pakiusap po ni Dr. Helen Tani, tangkilikin natin ang gawang atin, ang produkto ng ating mga magsasaka, dahil sino nga naman susuporta sa ating mga kababayan kundi ang kapwa Pilipino. Ang Tangerine Chocolate po, ulitin natin, ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Pero ang pakiusap po ni Dr. Helen Tani, agahan daw ho ninyo ang pag-place ng inyong mga order sa 0919-095-5935 para ho may habol sa kanilang produksyon. Maganda umaga, Pilipinas! Inilala naman ng DILG ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa Metro Manila para sa 2023 Urban Governance Exemplar Award. Kabilang sa top performing cities ang San Juan City. Ginawaran ng ilang pagkilala sa pagselyo ng mataas na rating sa larangan ng Anti-Drug Abuse Council performance. Ganyan din ang child-friendly local governance, local anti-trafficking and violence against women and their children. Ganyan din yung functionality at Manila Bay Cleanup, Rehabilitation and Preservation Program. Tumanggap din ang San Juan City ng Local Legislative Award mula sa DILG. Personal na tinanggap ni Mayor Francis Zamora ang award at nagpasalamat ito sa pagkilala sa mga inisyatibo at mga hakbang ng makabagong San Juan. Inabsolto naman ang Sandigan Bayan at ombudsman si Pork Barrel Queen Janet Lim Napoles sa pinap cases nito kaugnay ng agricultural project sa Caraga Region. Kinatigan ng 4th Division ng Sandigan Bayan ang motion to dismiss ni Napoles para ibasura ang kasong graft and malversation laban sa kanya at 6 na iba pa. Nalabag umano ang karapatan ng mga akusado sa mabilis na disposisyon ng kaso ukol sa irregularidad sa pagbili ng abono para sa isang proyekto sa Del Carmen, Surigao del Norte. Ibinasura din ng ombudsman ang multiple criminal charges laban kay Napoles at 13 kasabwat nito kaugnay ng pagpapalabas ng pinafunds ni dating Agusan del Sur Congressman Rodolfo Ompong Plaza sa Department of Agriculture mula 2004 hanggang 2008, National Agribusiness Corporation noong 2008 at National Livelihood Development Corporation noong 2010. 3 minuto na lamang bago sumapit ang alas 5 na umaga.
Lumundag naman sa halos 5 bilyong piso ang kita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa unang 9 na buwan pa lamang ng taon. Pumalo sa 39.7% ang net income ng PAGCOR at naitala ang 4.86 billion pesos mula Enero hanggang Setyembre. Malaking tinaas na kita ng state-run gaming peer mula sa 766.3 million pesos na target para sa nasabing panahon. Ayon naman kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, resulta ito ng pagpapatuloy ng pagbuti ng operational capacity ng gaming sector sa buong bansa. Samantala, sa iba pang mga balita, -2 bago mag-alas 5 ng umaga, dalawang naagnas na bangkay natagpuan sa bakanting lote sa Binalonan, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Freddy. Masangsang na amoy ang nakatawag pansin sa mga dumadan sa bakanting lote sa Barangay Limansangan, Binalonan, at nang tingnan ng mga residente ang pinagmumula ng mabahong amoy, 2 bangkay ng tao ang natagpuan sa may damuhan. Sa ulat ni Binalonan Chief of Police Major Larry Noble, dahil sa nasa advanced state of decomposition ang mga bangkay at walang saplot, hindi na rin makilala at hirap nang matukoy ang kasarian ng mga ito. Nalusaw na rin umano ang ilang bahagi ng katawan ng dalawa sa pagkakababad sa init ng araw. Posibleng itinapon lang sa lugar ang mga ito dahil wala namang reported na nawawalang tao sa bayan ng Binalonan. Patuloy pang ginagawang investigasyon ng pulisya upang mabatid ang pagkakakilanlan ng mga ito at nagpalabas na rin ng plus alarm ang Binalonan Police sa mga karatig na bayan at lalawigan hinggil sa natagpuang 2 bangkay na pansamantalang inilibing muna sa public cemetery ng bayan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Ay, kayo ba napuyat kagabi? Ano ha? Kulang ho kayo sa tulog? Alam po ba ninyo na ang puyat at stress o yung tinatawag na sleep deficiency dahilan kung bakit meron hong nagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression? Aba, kaya kinakailangan ho natin quality na tulog, di kalidad na tulog, yung magandang tulog para meron ho tayong magandang gising. Diyan po makakatulong ang kauna-unahang postbiotic food supplement. Ang postbiotic po ay dinevelop ng mga Hapon na mga eksperto dyan po sa Japan at ang nag-objective po nito, kasi dead bacteria po ito, buhayin o activate ang commander ng ating immune system kapag pumasok na ito sa ating katawan para malabanan ang mga sakit at infeksyon at makatulong para magkaroon tayo ng maganda, sapat na tulog para meron tayong lakas sa kinabukasan. Ito po ay kinapsulize at yan tawag nga ho Ultabio Capsule, ang kauna-unahang postbiotic food supplement sa Pilipinas, at ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktor. Available sa Lazada, Shopee at TikTok. Siguraduhin lamang natin na ito po ay produkto ng Ultabio, ng Theoxis Health Ventures. Baka may pumipeke na rin sa Ultabio. Ayan, makipag-ugnayan po kayo sa may mga katanungan sa 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Ulitin natin 0917-110-6580. Dito po sa Zamboanga City, available yan sa John's Pharmacy. Sa San Pedro, Laguna naman sa Pasmed Pharmacy sa Metro Manila. Naku, malapit-lapit na. Lalaking wanted naman sa kasong rape sa Valenzuela, natunton ng PNP ang pinagtataguan. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque. Edwin. May bundag Buwing Jail matapos ang panahon pagtatago sa batas na lalaki manoy wanted sa kasong rape sa Valenzuela. Natunton ito sa kanyang pinagtataguan sa Sitio Sulong, Barangay Ugong, Valenzuela. Ayon dito kay Police Colonel Listora Jr., nahuli ang suspect na si alias Kuya Bebe, 27 years old, residente sa lugar. Sa tala ng PNP, meron itong nakabinding kasong paglabag sa Article 266, Paragraph 1 in relation to Section 5 of Republic Act 7610 o kasong rape sa sala nito si Judge Macho Altajeros at Presiding Judge sa RPC Band 16 sa Valenzuela City. Wala pa rin sa kaunana sa Pilipinas, DCRH ako sa RS23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo.
Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Ay, magandang umaga po kay President at General Manager Wick Biloso. Magandang umaga po sa inyo. At sa mga suki ho natin dyan po sa GSIS. Magandang umaga din ho sa kay Ambassador Harry Amping. Ambassador, good morning. At doon ho sa mga taga-Central Luzon na naghahanap pa rin ho ng affordable na bahay. Pero syempre, bongga issues ang dating. Aba, nagpapatuloy po yung alok sa atin ng Westchester Realty para sa kanilang mga proyekto. Diyan po sa Sibera, Mabalacat, Sibera, Bacolod at Samira. 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad after 1 week pagkatapos po ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon daw ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng brand new car at iba pang mga bonggang prizes para po sa kanilang Christmas draw. Ayan, kasi nga naman bare month na. Kaya ano pang iniintay nyo? Tawag na 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo pag maswerte ka. Magandang umaga, Pilipinas! Flood prone free yung lugar na yan. Flood free yung area na yan. Yung Sibera, Mabalacat lalo na. Teka muna, alamin muna natin ang lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Kasama na natin si Patrick Del Mundo. Patrick, good morning. Good morning po, Sir Angelo, at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan, meron po tayong binabantayan na low pressure area. Nabuo po ito kahapon ng alas 2 at tuling na mataan sa may layong 395 km sa may kanluran, timog kanluran ng Puerto Princesa City sa may Palawan. At itong low pressure area rito na nanatiling mababa yung tsansa na maging isang bagyo sa susunod na 2 araw at possible po lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. And hindi rin po natin inalis yung possibility ng dissipating o possible po na matunaw sa mga susunod na mga oras. Samantalang yung low pressure area nito ay inaasang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Palawan. At yung northeast monsoon naman ay patuloy na umiiral dito sa may bahagi ng northern Luzon, extreme northern Luzon, at magdadala ng maulap na kalangitan na may hihinang pag-ulan sa may bahagi ng Batanes, Cagayan, kasama rin sa may Babuyan Islands. At dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, umiiral naman yung easterlies at magdadala lamang ng bahagi maulap hanggang sa maulap na kalangitan, generally for weather conditions, at may mga tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms. Sa ngayon ay wala pa naman tayong ibang binabantayan na low pressure system sa loob at labas ng PAR na maaaring maka-affect sa ating bansa. Kaya namin nasa natin hanggang sa weekend ay generally fair weather conditions pa rin ang mararanasan at magkakaroon ng panibagong bukso ng hanging amihan sa pagdating naman ng araw ng Sabado or ng Linggo na makaka-apekto sa may northern Luzon area. Wala rin tayo nakataas na gale warning sa namambaybayin ng ating bansa, malayang makakapalaot yung ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Agwat ng temperatura sa Metro Manila nasa 24 to 32 degrees Celsius, Baguio City 17 to 26, Metro Cebu 26 to 32, at sa may Metro Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Patrick Del Mundo mula sa Pag-asa. Ayan, Pero may bagyo, may baha, may ano bang mga sakuna, kinakailangan ho, nakaredy ho dapat lagi ang ating mga emergency kits. At huwag nating kalimutan, pwede ho nating lagyan yan ng family alcohol. 2 po ang formulation ng family alcohol, panlaban ng pamilya, laban po sa mga mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, batingin ko muna si Mr. Kaloy. Si Carlos Cortez Cariaga. Bo Kaloy, welcome home. Kumusta ka na,
Siya po ay nakabase na sa Phoenix, Arizona. At welcome ho siya sa Pilipinas ng kanyang mga mista, ang miyembro ho ng mapitagan class ng PMA o Class 18 ng Philippine Military Academy. Kaya lang at ito pa, isa pang good news, birthday din ni Robert Pitong Heredia. Si Boss Pitong, happy birthday. Kaya lang ang hindi magandang development, yung isa ho sa mga miyembro ng class mapitagan, si Major General Ariel Bernardo, pumanaw na, no? Kaya nakikiramay ho tayo sa mga naulila. Dito pong si Major General Ariel Bernardo. Ang kanya pong labi ay ibuburol dyan po sa sandali ha. Ito po ay may mamaya siguro bigyan natin yung kailan yung schedule ng wake ng ni actually meron dito sandali para lang ito baka magkalimutan. Ayan, dadalhin ngayong araw dyan sa mortuary ng libingan ng mga bayani at ang internment po ay sa November 18. Antabayanan po ninyo iba pang mga detalye dahil ina-arrange pa ho ito ng kanyang mga naulilang pamilya. So nakikiramay ho tayo sa mga naulila ni Army Major General Ariel Bernardo. Pumanaw na po ito at kahapon yata o nung isang araw. Umaga, Pilipinas! Ay, congratulations din muna at good luck dito po sa mga players ang Philippine team na binubuo ng mga estudyante ng De La Salle Subel. Patungo sila, umalis sila kahapon patungong Singapore para po sa Singa Cup 2023. Sila magiging kinatawa ng Pilipinas. Ang kanilang goalkeeper ay anak ni na Judge Ami Magdangal at Kuya Emong, si Junuel Magdangal. Good luck dito po sa ating Philippine team. Kaaga naman. Akala ko mamaya pa si Kaador. Anyway, kasama na natin si Congressman Ador Plato ng 6th District ng Bulacan. At maghanap buhay lang muna tayo para hindi mabitin yung ating talakayan kasama si Kaador. Oras muna sa buong Kapuluan. 9 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Alas 5:15 ang oras sa buong Kapuluan. Naaresto naman ang mga tauhan ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport ang isang Bolivian national matapos matuklasan ang kilo-kilong cocaine na naman sa kanyang bagahe. Galing Ethiopian dayuhan, dumating sa NAIA, lula ng Ethiopian Airlines Flight ET644. Nang isa ilalim sa screening ang bagahe ng pasahero, natuklasan ang 8.99 kilo ng cocaine itinago sa balot ng candy. Matay sa pagtaya ng Bureau of Customs at ng PIDEA, aabot ng 47.7 million pesos ang halaga ng cocaine na tinangkang ipuslit papasok ng bansa. Pinuri naman ni Customs Commissioner Benvenuto Rubio ang maigting na pagbabantay ng mga tauhan nito sa NAIA at mga partner agency kabilang ang PIDEA at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Naharap ang Bolivian National sa kasong paglamag sa Republic Act No. 9165 at Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Sinabi ni Rubio na mula Enero 23 ng taong kasalukuyan, nakahuli na ang Bureau of Customs na iyan ng 59 individuals na sangkot sa tangkang pagbubuslit ng iligal na droga na ang kabuang halaga ay umaabot na ng 1 bilyong piso. Ngayong pong Nobyembro ay pinagdiriwang natin ang National Environmental Awareness Month. At isa ho sa mga dapat kilalanin dito, ito pong si Congressman Ador Plato ng 6th District ng Bulacan dahil nga po sa kanyang inisyatibang makapagtanim ho ng napakaraming kawayan dyan po sa Bulacan. Kong Ador, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po? Kong Ador? Ay, naputol. Balikan natin ang linya ni Congressman Ador Plato. Samantala, mula 10.1 billion, tinapisa naman ang Senado ng nasa 9.8 billion pesos ang confidential at intelligence funds sa ilalim ng panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Inanunsyo ito ni Senator Sani Angara, ang chair ng Senate Committee on Finance, matapos i-adopt ng Senado ang desisyon ng Kamara na bawasan ang CIF sa General Appropriations Bill. Oktubre nang tanggalin ng Kamara ang 1.23 billion peso secret fund ng 5 civilian agency kabilang ang Office of the Vice President at the Department of Education. Ililipat ang budget sa mga ahensyang nakatutok sa pagprotekta ng seguridad ng bansa gaya ng Philippine Coast Guard. Ang tanong lang
bakit kaya kinailangan pang executive session nung magpasya itong mga senador na i-adapt yung version ho ng Kongreso kaugnay ng pagtatapya sa CIF? Alam natin, maging executive session lang kapag ang involved in national security o safety ng isang witness. Baka kakaiba, no ha? Ano kayang threaten doon? At kinakailangan nila ng executive session para pag-usapan ang pagtatanggal sa CIF. Nagtatanong lang naman tayo. Kayo naman. Maganda umaga, Pilipinas! Si Kong Ador, kasama na natin. Ka-Ador, magandang umaga po sa inyo. Kumusta ho kayo? Muli po, Kong Angelo, at saka lahat po ng nanonood, nakikinig ng DCRH. Happy National Awareness Month po. Ayan, National Environmental Protection Month. Ayan, Teka muna, Ka-Ador, kumusta? Ilang ektarya na hubang natataniman ho ninyo ng kawayan dyan po sa may Angat at saka Norsagaray na ito, no ha? Ganito po kasi, bigyan lang kita ng maikling lang mga background, kasi laki utang na loob namin sa iyo, narinig ko sa iyo palagi noon, nung ako'y nangangampanya pa, at iniisip ko kung paano ko makakontakt. Minsan na-interview mo si Dr. Manda, pinakuha ko number kay Malu. Ayan, at kami nagkita kami twice, 3 times nag-meet kami, at tinuruan kami kung paano, at nakapagtira kami, kaya ako masaya, nagpunga, na-realize ko yung aking pangarap. Nung ako'y nangangampanya pa, na talagang tutulungan ko itong mga IPs natin, yung mga dumagat para makapaghanap buhay. Sa ngayon, alam po ng ating Pangulo ito, twice ko siguro na-discuss sa kanya ito nung na-meet kami. At yan ay sa tulong po ng mga stakeholders natin, nung ako'y nagkaroon ng summit, at nagtiyaga tayo talaga, tiyaga talaga at determinasyon, dedication para matuloy ito. Sabi nga ni Governor Daniel Fernandez sa akin noon, marami daw nagdais na ituloy ito. Panay failure, ako lang po daw ang nakapagpatuloy po nito, at natutuwa naman ako sa tulong po ninyo, mga media, yung mga stockholders, national, local government, at yung mga tumulong po sa amin. Ito'y matuwan-tuwa ako kasi umpisa ng July, dito by March, pagtatanim na po kami yung aming initial target na 4,000, naging 30,000 sa iba't ibang klase ng mga kawayan dito sa Ipo daw. So kompleto na, by March, massive na ho yung planting natin. Opo, mga 30,000 na po yung amin na naipunla, at yan 6 to 8 months kasi ang sabi sa Dr. Manda. Kasama po ako sa seminar nito. Talagang nagtsaga ako, natutuwa ako nung graduate yung mga kapatid natin tumagat. Naiyak pa nga sila kasi binigyan namin sila ng diploma. I was there, ako nag-abot, kasama si Dr. Manda, saka yung MWCS, si Engineer Bobby Q. Pass. Ang laki tulong po sa akin dahil nag-list sa akin namin ng 100 hectares sa Ipodam watershed. Ito po yung nakakalbo kasi, at saka 14 hectares para sa propagation. So, Kong Ador, ilan ho ang nabigyan ho ninyo ng trabaho dahil sa initiative na ito? Itong unang nag-seminar namin na nung una po kasi, new fight, alam mo aking gagawin dahil sa mga naturuan kami ni Dr. Manda, sabi niya magpa-summit ka, sigurado maraming tutulong sa iyo. Lahat po naman katutuwa po ako. Yung mga lahat ng akala nila ko may cabinet meeting kami noon, at halos lahat being a member of the Appropriations Committee at saka iba-ibang committee, lahat DNR, DA, lahat member po ako niyan sa education nandun po lahat mga directors saka mga staff nila, at napakaganda nagresulta ng aming summit noon. At yan ay pinakikinabangan na ngayon. At yung in-employ namin, nabigyan kami ng DNR na pondo. Nung sa initial ako ang talagang gumastos po ito, maliit lang po naman. Yung mga initial equipments nila, protective equipment, para baka yung mga pala nila, mga bota, mga kapote, mga essential equipment, ako muna nang bumili. Nung bandang huli, pinunduhan na kami after the summit ng DNR. Salamat kay Secretary Luisaga, nagpugay na 1.6 million. Ito po yung pinansisuldo namin sa mga staff namin doon. May isang supervisor sa yung 19 na graduate. At sila na po ang talagang, doon na namin kinuha kung ang ilo, paano yung mga pinipili, yung mga 4 to 5 years na mga matutuwid na kawayan, yung po ng marami po doon yung mga tinik bambo. Maganda yan, maganda variety yan. Yan ang pinakamarami doon, saka yung bayog. Yung bayog, balang araw, alam mo naman, sa Malaysia, sa Indonesia, ginagawa nila ito sa gamit sa mga housing projects sila doon. Pwedeng steel, parang steel na po ito sa reinforcement sa mga wall.
At saka napakaraming paggagapitan nito kaya balang araw, matutuwa ako at siguradong maging legacy ko na ito. At pagkakaroon talaga ng maraming hanap buhay, hindi lang po sa ating mga tumakat, yung Norsagaray, Angat, yung Karatig na bayan, pati yung mga iba't buong Pilipinas, maraming makikinabang doon, maraming turista na pupunta rito. Kasi alam ho ninyo, lumalamig ho ang paligid pagka meron ho tayong kawayan. Teka muna, yung 30,000 na yan, Kaador, mga ilang ektarya ang kayang taniman na daw niyan? Ang una namin tataniman po, yung binigay sa amin nakakalbo na. Nakita naman nyo talaga, ito kasing kawayan, makaka-sequester dito ng 35% carbon dioxide. At saka, mas malakas po ito na makakatulong sa atin dahil yung mga nakakalbo, dito unahin natin sa watershed na yung 100 hectares. Para kasi doon sa nangyayari, yung mga kalbo na bumabagsak dito na yung mga delikado sa erosion, yun ang unahin natin. At yung mga river banks along Angat River at saka yung Santa Maria River. Alam mo yung Angat River kasi, sa pakaalaman ng mamayan natin, mag-uumpisa dito sa Ipo Dam, dito sa Angat, papunta sa Aygaray, Norsagaray, papuntang Angat. Tutuloy po ito ng mga Bustos, Baliwag, Pulilan, Kalumpit, Hagonoy, papunta ng Manila Bay. Yun ang tataniman namin. May identified na namin po. Mag-meeting na ba ito 2 weeks ago with the DNR. Ako mismo nga nag-preside. Kasama sila. Nandun lahat sila sa opisina ko sa district office. At yan yung naka-identify na sila ng mga areas along that river para dun sa mga tataniman namin yung mga critical areas. Mga erosion na. At balang araw, pati yung mga bata, kasi sabi ng mga director ng education, gusto lang mangingit yung mga bata raw gusto tumulong sa pagtatanim. Alam nyo, Kaador, kaya ako hindi ho kung nahihiyang ulit-ulitin ho at ibando ito sa ating mga kababayan. Dahil napakagandang programa ho. Hindi ko talaga itinuloy ito Hindi, napakagandang programa ho dahil mapapangalagaan po talaga ating inang kalikasan. At sana nga po, doon ho sa iba pang mga nagsisikap na mag-rehabilitate ang bundok, gayahin ho nyo itong initiative na ginagawa ho dito sa Bulacan ni Kaador Plato na magtatanim ho ng kawayan para po sa mga stakeholders. Sabi ko nga ang puno kasi, pagka kasing laki na ho ng binti, iyan ho hindi na puno sa mata ho ng mga stakeholder. Panggatong na ho yan o uling at kaya sa tingin nila pera na yan. Pero kung meron hong kawayan na buffer zone, economic buffer zone, wala silang katuwiran para putulin yung mga puno, mga dipterocarps na itinatanim para po sa pagpapanumbalik ng sigla ng bundok. Kador, again, maraming salamat. Good luck po. Thank you, sir. Suporta ng DCRS. At hindi ho namin kalilimutan, March ang inyong pagsisimula ng pagtatanim. Ano ha? Opo, tuloy-tuloy na po ito. Okay. At meron na kaming 30,000 na nakahanda. Actually, 30,236. Meron lang mga konting mortality, may 1,000. Kaya napakarami po ito na sigurado na po ito kasi malalaki na. Opo, salamat po. Tutukan ho namin. Thank you. Thank you very much po. Si Kaador Plato ng 6th District po ng Bulacan na nagsisikap na maipanumbalik ang sigla ng watershed natin na nakaka-cover po dyan po sa Angat Dam. Yan. Napaka-importante ho talaga nito na ibalik po natin ang sigla ng ating pong kagubatan. Alam mo ba ninyo na pagka masigla ho ang gubat, meron din pong mga bees. Bees, yung pong honeybee. Kay wild, kay yan po inaalagaan. Napaka-importante po ng bee. Kasi 70%, 70% ng produksyon ho ng prutas, vegetable, mga buto at mga nuts na ating pong kinakain araw-araw ay nanggagaling po sa direct participation ng mga bees. So kung wala po ang gubat, wala ho yung mga puno, wala ho yung ating mga honeybees. Kaya kinakailangan, ibalik po natin ang sigla ng ating mga gubat. Batiin ko na rin nga pala yung pong mga forester, yung mga miyembro ng Society of Filipino Foresters na magkakaroon po ng National Convention dyan po sa Subic ngayong araw na ito. Maganda umaga, Pilipinas! At nagpapasalamat din po yung mga taga-lalawigan ng Quezon kay Dr. Helen Tan. Dito ho naman sa kanyang inisyatiba na mapasigla din po ang pagsasaka. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na dati umaasa sa Kopra, ngayon po ay mga MSMEs na. Ayan, ang mga negosyante na po sila na nagpo-produce ng mga high-quality cacao beans para makapag-produce ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng tsokolate ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon.
Quezon. Check ho ninyo yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate na ang gamit po ay mga raw materials din po galing sa mga magsasaka. Pwede ho kayo makipag-ugnayan sa 0919-095-5935. Ang ating pong mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon ay umaasa na tatangkilikin ho natin to, lalong-lalo na ngayong magpapasko. Kaya para ho doon sa mga gusto pang humabol na order para ng kanilang pangregalo, dito ho kayo makipag-ugnayan sa 0919-095-5935. At doon ho naman sa mga suki natin abroad, baka gusto nyo ring i-check, tangerinechocolate.ph, nandyan po yung iba't ibang mga variants ng tangerine chocolate. Sino bang magtatangkilik, sino bang susuporta at magmamahal sa ating mga magsasaka, kundi ang kapwa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 28 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. 33 na makalipas ang alas 5 ng umaga, 6 na post-election related incident na itala ng PNP sa iba't ibang lugar ng bansa. Detalye mula kay Val Gonzalez sa RH5. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. 6 na kasong may kinalaman sa katatapos na barangay at SK elections ang naitala ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Pajardo, mula sa nabanggit na bilang 4 ang pamamaril at tig-isang kaso ng stabbing at hacking sa record ng PNP. Naitala sa Region 11 ang isang namatay na kapitan, 2 barangay councilor sa Region 12 at isang konsehal sa National Capital Region. Samantalang naitala naman sa Region 10 at Calabarzon ang mga nasugatan. 2 sa nabanggit na kaso ang newly elected barangay captains at 4 na mga councilors. Dahil dito, nagbigay ng direktiba si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa mga field commanders na tiyakin ang kaligtasan ng mga barangay at SK officials, ganun din ang mga natalong kandidato sa nakaraang eleksyon. Nananawagan din ng PNP sa mga opisyal na nakakatanggap ng pagbabanta sa kanilang buhay na lumapit sa pulisya para mapigyan sila ng kaukulang seguridad. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Ay, teka nga pala, congratulate ko nga pala uli ang Bureau of Internal Revenue. Teka, anong nangyayari dyan? Okay. Congratulate ko lang uli ang Bureau of Internal Revenue, Commissioner. Kagaling, nadali ho ninyo yung Shopee. Ayon ho sa report natin natanggap, nakolektahan ho pala itong Shopee ng 3.2 billion pesos, lupit. Matapos ho itong ma-issuehan ng letter of authority, ay napilitan itong Shopee na magbayad daw ng 3.2 million. Dapat hindi tinatago itong ganitong klase ho ng mga balita. Tapos muntik pang masundan ng Oplan Candado. Kaya yung isang hari na sinasabing bossing nitong DB Mart naman, nagbayad din ng 2.8 billion. Galing. Oo, 2.8 billion din ho ang nadali dito sa DB Mart. Congratulations sa episyente ho nilyong pangungulekta ng mga buwis dito ho sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ayan, Ninang, ang galing po ng inyong inaanak. Unang batch sa mga Pinoy returnees mula sa West Bank. Ika-6 naman mula sa Lebanon, nakalapag na sa Pilipinas. Detalye mula kay Edgel Parosa, RH52. Edgel, good morning. Morning, Kuya Angel. Nakauwi na sa bansa ang unang batch ng mga Pilipinong nakauwi o galing sa West Bank sa gitna ng gulo sa pagitan ng Israel at ng militanteng Hamas. Winelcome ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak at ng mga senior official ng gobyerno itong pagbabalik ng 2 hindi na pinangalanan. 2 sila mula sa 4 na Pinoy na naunang nagpahayag ng kagustuhang umuwi wala sa Palestinian Authority. Sa parayam ng DZRH, kinumpirma ni Kakdak na sila ang 2 OFW na napaulat na nakahanap ng paraan para makatawid sa Lebanon mula sa West Bank bago pa man bumalik sa Pilipinas. Sa hiwalay namang flight, lumapag din sa NAIA Terminal 3 kagabi ang 9 namang OFWs mula Lebanon. Sakay ng Qatar Airways Flight QR928, dumating sa bansa ay 3 batch ng mga Filipino repatriate wala namang sitwasyon sa pagitan ng Israeli troops at ng local group na Hezbollah. Personal din silang inasistihan ng Kakdak na nangako ng karampatang tulong mula sa gobyerno gaya ng financial, livelihood, training, employment at medical assistance. Nagdala na ito, Kuya Angel, sa kabuuang 11 na OFWs na nakauwi sa Pilipinas buwat sa bansang Lebanon. Samantala, para naman doon sa bilang ng mga OFWs mula Israel ay 184 na ang repatriates natin hanggang sa mga oras na ito.
para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Flash Report. Flash Report! Meron po namang isang patay, 4 ang sugatan, kabilang 3 Pilipino sa pagtama ng isang Russian missile sa isang civilian barko sa Odessa region. Naku, teka muna. Oo, meron daw pong isang patay, 4 ang sugatan, kabilang ang 3 Pilipino sa isang civilian na barko sa Odessa region na tinamaan ng Russian missile. Antabayan po ninyo ang pahayag ng DFA kaugnay ng balitang ito. Maganda umaga, Pilipinas! Linaro naman ni Senator Sani Angara na nagkamali ang salitang ginamit sa paglilipat ng 125 million peso confidential fund sa Office of the Vice President. Sa marathon deliberation ng panukalang national budget, sinabi ni Angara na release ng CIF ang tamang salita at hindi transfer. Ginawa ni Angara ang pahayag sa pagtatanong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kaugnay ng paglilipat ng Office of the President ng CIF sa Office of the Vice President. Tinanong ni Pimentel kung may pagkakaiba ang transfer at release ng CIF sa tanggapan ni BP Inday Sara. Sinagot lamang ito ni Angara na mayroong error sa paggamit ng salita ng economic managers kabilang si Budget Secretary Amena Pangandaman. Una nang lumiham si Pangandaman sa Kamara para linawin na hindi transfer of funds ang pagbibigay ng CIF sa OBP dahil galing ito sa 7 billion peso contingent fund noong 2022 at hindi sa Office of the President. So, release daw ng funds, hindi transfer. Kung anong ibig sabihin nun, sila lang ho nakakaintindi. Sila ho nakakaalam ng mga budget-budget eh. Nagsanib puwersa naman ang Social Security System o SSS, ang Bureau of Customs at Philippine Ports Authority para naman sa social security ng mga empleyado. Para ito sa social security coverage ng mga job order at mga contractor personnel ng BOC at ng PPA na hindi sakop ng GSIS. Uy! Teka muna, PGM Week Miloso, mukhang ito dapat siguro silipin din ho ninyo, ano ha? Lumagda sina SSS President Rolando Macasaet at PPA PMO Administration Division Manager Francisca Clarissa Dagoy ng kasunduan para sa SSS coverage ng 162 PPA at 20 Bureau of Customs job order personnel. Ayon kay Macasaet, makatatanggap ang nasabing mga empleyado ng mga benepisyo na natatanggap ng isang miyembro ng SSS gaya ng maternity, sickness, disability, unemployment pension, survivor pension, gayon din ang death benefits. O kayo ba, para bang kulang ho yung tulog ho ninyo, kulang ang pahinga nyo pagkagising sa umaga? Baka kayo daw po ay stress o may sleep deficiency. Kinakailangan i-address ho natin yan dahil po ang sleep deficiency at puyat ang isa sa mga nagiging dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression. Kaya kinakailangan ho sapat na tulog para magandang tulog, magandang gising. At dyan po tutulong sa atin ang kauna-unahang Postbiotic Food Supplement ng Pilipinas, rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado ho ng mga doktor. Ang Postbiotic po ay gumagamit ng mga mikrobyo na patay na bakterya pala, hindi mikrobyo. Patay na bakterya. Hindi katulad ng probiotic at saka ng prebiotic na buhay na bakterya. Ito ho, yung postbiotic, patay na bakterya. Tinoklatso at tinaral ng mga dalubhasa na magamit ito pong mga patay na bakterya ito para i-activate ang commander ng ating immune system, makatulong sa paglaban sa sakit at mga impeksyon at nakatutulong din sa pagkakaroon ng magandang tulog para meron tayong sapat na lakas kinabukasan. Ayan. Ang Ultabayo po, yan po yung kauna-unahang postbiotic food supplement na available sa Pilipinas, ay mabibili po ninyo sa Lazada, Shopee at TikTok. Para ho sa may mga katanungan, lalong-lalo ng mga health concerns po ninyo na pwede matulungan ng Ultabayo, po pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580.
para po sa karagdagang impormasyon. Sa panahon ng pagbabago ng panahon, stressful na buhay, kinakailangan natin ng kaagapay. Yan po yung Ultabayo. Available sa Zamboanga City, sa John's Pharmacy, sa San Pedro, Laguna naman, sa Pasmed Pharmacy, at dito po sa Metro Manila, malapit-lapit na. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, antabayanan po ninyo, mamimigay ng pera mamaya dyan sa Barangay Pineda, Pasig City, si Sherwin Alparo. Oras muna sa buong kapuluan, 42, makalipas ang alas 5. Pilipinas! Alas 5:46 ang oras sa buong kapuluan. Mahiwagang tunog! 2,000 ang premyong naghihintay sa ating mahiwagang tunog. Ayan, dalawang bagay. Isang bagay lang ho yan. Isang klase lang pala. Dalawang item sila pero iisang klase. Pinagbabangga lang. Ano yung mga items na yan na magkapareho? Pinagbabangga ho sila. Ayan, ha? Dami kasi pinagbabangga. Sa politika, nagbabanggaan. Ano, ha? Teka. Kasi pag sinabi kong ginagamit sa laro, ay, nasabi ko na. Ginagamit ito sa laro. Yan, yung bagay na pinagbabangga na yan, ha? Ang inyo pong masagot, ipadala lamang po sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line. Gamit po naman ang inyong mobile number. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa Barangay Pineda, Pasig City ngayon si Sherwin Alparo. Sherwin! Yes, Angelo. Magandang umaga. Ito, saktong-sakto. Alam mo, nagtatanong lang kami kung saan yung papunta doon sa barangay, yung lagusan ng barangay dito sa may Barangay Pineda. Ewan, takin mo, ito pagtanong namin. Ito talagang listener mo. Ito dahil, ayan o, pakita natin ko yung radyo mo, ha. Yan. Galing, ano, ha. Bakit? Umaga. Bakit parang liblib naman yung lugar ni Kuya. Ano ba yung talyer? So kami sa kaduluduluhan ng Pineda. Barangay Pineda. Dito sa Pasig City. Ang pangalan mo, Kuya? Kitlanan. Si Kuya Chite, palagi ka naka-tune in sa DZRH. Sid, ha? Sid o Sip? Magandang umaga, Idol. Ano pangalan? Sid o Sip? Tanggalin mo kaya yung sombrero mo para makita kayo. Ayan. Kuya Sip o Kuya Sid? Ano pangalan niya, Sherwin? Sip. Sip. Inaabang ako talaga to eh. Oo. Sige, Sip or Sid, whatever. Ano, ha? Congratulations. Anong probinsya ho ninyo? Taga dito talaga ako sa amin. Talagang anak ng Pasig, ano, ha? Ayan. Sige, congratulations, ha? Congratulations kay Sid. Sinong paborito mong announcer tuwing umaga? Si Angelo Palmones. Angelo Palmones, bigyan ng 1,000 yan! Salamat. Sige, ingat. Bibili na kayo ng postiso? Bibili na ng postiso. Ano ba ako? Congressman kayo, congressman. Ay, huwag yun. Yan yung isa pinakamalaking pagkakamali. Noon yun. Pero ngayon, congressman ang radyo natin. Kasama ni Mayor. Ayan, oo. Alam ko dyan, papagka pa natin tayo ito dati yan. Talagang malaganap ka. Sige. Uy, ang ganda naman ng radyo niya. May buhay pa palang ganyang radyo? Oo, may ganito pa. May kaset. May kaset po. Saka CD. Wala eh. Sama-sama na, di ba? May radyo, may kaset, may CD. Pero alam mo ba? Pero 24 oras bukas yan. Di siya race na pinanginggan. Kuya Angelo. Sherwin, alam mo ba na may wifi pa yan? Ano? May wifi yan. Parang may wifi pa. Hindi na inabot yung wifi na Angelo. Sige. Congratulations, Maxip, ha? Buti yung wifi, sakto. Hanggang YouTube, pwede niya pakinggan. Sige, congratulations.
Maraming salamat at doon sa lahat ng mga nais sa manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang sa DZRH, baka kaya na susunod na winan natin sa DZRH Malacash promo. RH number 6, Sir Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malacash promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Actually, nahiya lang si Sherwin. Tinanong nila si Kuya Sip kung saan yung direksyon sa pinakamalapit na karinderya. Titira sana muna ng lugaw bago mamigay ng pera. Kaso na-tsempuhan niya. Nakatutok din sa DZRH. Congratulations, Mesip. At saka dyan sa mga suki natin sa Pasig. Magandang umaga. Uy, magandang umaga din sa mga taga North Carolina, USA. Si Edmundo Taliod. Magandang umaga po sa inyo. At dyan po naman sa Kalmar, Sweden. Magandang umaga din ho sa inyo. Hindi pa ako nakakarating ng Sweden. Gusto kong mapuntahan. Switzerland, Sweden, yung mga lugar na yan. Sige, pag tumama ako sa poste. Hindi naman ako tatama dun. Hindi ko na-post na ng loto eh. Hindi ako naniniwala may nananalo kasi. Anyway. Ay, pero kung gusto niyo humabol pa, may natitira pang 20 units na lamang po dito po sa GA Tower 2. Ito po isa sa mga premier projects ng Westchester Realty na talagang pinagluanan nila ng 300 million pesos para sa renovation. At ngayon pong Burmans, dahil meron na lamang po natitirang mga 20 units, 50,000 pesos all-in down payment po yan. May chance na ho kayong manalo ng mga giveaway prizes. Ngayon pong Burmans. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya, lalong-lalo na dito po sa Metro Manila. 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede na ho kayong maglipat bahay kaagad. Kaya kinakailangan ayusin ho ninyo yung mga records ho ninyo sa Pag-ibig Housing. 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Sabi nga ni Ginoong Nico Valencie, puntahan ho ninyo ng personal para makita ho ninyo na labi pa lang parang 5-star hotel na. Diba? Para makita ho ninyo ng maganda yung makita ho ninyo yung magandang amenities ho ng GA Tower 2. Sabi ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, i-start na owning. 6 na minuto na lamang, ACS na umaga. Pilipinas! May ngaga sa mga katuran dala sa Negros. Kag sa mga nagapamati dala sa Jensan. Sa mga katuran dala sa Takurong kag sa Iloilo, kag Bacolod. Ay buntag Sugbo, balik na sa kanilang bahay ang mahigit sa 200 katao matapos na lumikas dahil sa chemical spill sa barangay San Miguel sa Buwan, Batangas. Napuwersang mag-evacuate ang 53 pamilya matapos tumagal sa 2 drum ng naphtha solvent dahil sa untightened drain plug sa storage tank. Niulat ng NDRRMC na nakaapekto ang chemical spill sa 6,000 square meters sa lugar ng barangay. Nagresulta naman din ito ng matinding fish kill. Uy, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Talisay, Batangas. Mayor Senny Mendoza, kamusta na po kayo ha? At sa lahat ng ating mga kababayan dyan po sa Batangas. Ingat po, Mayor Senny. Ulitin lamang ho natin, meron pong isang barko na tinamaan dyan po sa Odessa ng missile daw po galing sa Russia. At may 3 Pinoy na sinasabing sugatan. Antabayanan po ninyo ang statement galing po sa Department of Foreign Affairs. Dinunti na naman ng National Union of Journalists of the Philippines ang paggamit ng government data para iharas ang 2 journalists sa Cagayan de Oro. Pinaimbisigahan ng NUJP sa city government ang doxing incident. At hinimok na panagutin ang nasa likod ng Peking FB account na nagpalabas ng dokumento ng mga mamamahayag. Tinukoy nito ang FB post ng isang Joel Bugsay tungkol kina Leonardo Kong Corrales ng Mindanao Gold Star Daily at Mency Montes ng RMN IFM CDO.
Kabilang sa inilantad na dokumento ang information sheet mula City Housing and Urban Development Department na may pangalan at contact numbers ng mga journalists at ng kanilang pamilya. Samantala, gagawing world-class facility ang New Bilibid Prison sa hospital sa Muntinlupa City. Line ito na makapaglingkod sa pangangailangan ng mga detinado at mga kasalukuyan at mga dating opisyal at mga kuhanin ng Bureau of Corrections. Sinabi ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., ang ospital ng NBP ay kasalukuyang sumasailalim sa upgrading and rehabilitation. Maganda umaga, Pilipinas! Paano po? Paalam na po tayo. Susunod ng 2x2 in just a while at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Plato. Ang sabi po ni Plato, hindi si Caadon ha, si Plato ito yung Greek philosopher. Ang sabi po ni Plato, I say that justice is nothing other than the advantage of the stronger. So gusto ho ninyo na hustisya, maging malakas ka. Paano tayo magiging malakas kung hindi ho tayo nagkakaisa? Dapat iisa hong tinig natin sa mga isyong ating pinaglalaban, lalong-lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Ulitin ko ha, ang sabi ho ni Plato, I say that justice is nothing other than the advantage of the stronger. 2x2 in just a while. Oras sa buong kapuluan, 2 minutos bago mag-ACS ng umaga.